Sa isang Bible study namin, hindi po ba kapag tayo ay, ako rin, inaamin ko po, minsan kapag ako'y nasa bahay, sa aking panunood ng TV, minsan parang naengganyo din akong pagmasdan yung mga o pakinggan, yung mga katuruan ng iba't ibang mga denominasyon. So, minsan nalulungkot ako dahil meron po kaming isang kapatiran na kilala ni Brother Nolian. Talagang, nung nakakilala sa Panginoon, talagang na-in-love siya. Ang ganda pala, sabi niya, kapag ikaw ay may ugnayan sa Diyos. So, agad-agad, ang kanyang maanak ay dinala niya dito. So, sabi nga niya, yung asawa ko ang problema ko, pero hindi nagtagal. Wala pa yatang isang buwan. Yung kanyang asawa ay kasama na rin niya sa gawain. At sa talagang eagerness nila na makakilala na masigit pa sa Panginoon, ang sabi nga nila, Pastor Ricky, ano ba yung baptism, yung water baptism? So sabi ko, yun po, di ba naalala yung turo natin noong nakaraan, ano nga ba yung totoo o tunay na iglesia? Di ba sabi sa Aklat ng Gawa, chapter 2:40, ang lahat ng tumanggap sa mensahe ni Pablo, agad-agad sila ay nagpabautismo. So, yun po ang binabanggit po doon ay mga mananampalataya. Dahil ang sabi, ang lahat ng tumanggap sa mensahe ni Pablo ay agad-agad nagpabautismo. So, yun ang gusto niya agad, magpabautismo. So, naalala ko ginawa yung pagbabautismo sa kanilang tahanan dahil meron po silang, ano bang tawag dito, yung paliguan na bathtub. So, doon na sila, nagpabaptize lahat. Tuwan-tuwa kami. Kaya lang, somewhere along the way, habang tumatagal, biglang nagulat ako Parang nanlupaypay, nanlamig, hindi ko na siya nakikita. Ano kayang nangyari, sabi ko. So, madalas ko pa naman siyang dinadalaw. Yun pala, palagi siyang nanonood ng may iba't ibang katuruan sa mga television, yung iba't ibang relihiyon o iba't ibang pananampalataya. So sa madaling salita, na-sidetrack po siya. So minsan sa aming Bible study, na itanong rin ng isang kapatiran, tama po ba na tayo ay manood din ng katuruan ng mga iba? Kasi parang iba di ba? Pag pinapakinggan namin, okay naman. So, ano kaya yun? Pwede kaya yun? So, napakaganda ang naging tugon ng ating kapatid. Ang sabi kanya, hindi po ba ang tubig, ito ay malinis, sabi niya. So, sa ating pakikinig o panunood, malamang malinis din ang iyong layunin. Baka gusto mo lang rin matuto o makarinig kung ano yung mga kanilang kaparaanan. Pero hindi po ba kapag ang tubig ay napatakan ng lason, ano po mangyayari? Iba na, di po ba? Contaminated na yon. So, gano'n rin po ang nangyayari ngayon. Kapag tayo ngayon ay nakikinig sa programa, lalo na alam mong hindi yun ang tama. So, ang nangyayari ngayon, nalalason ngayon yung isip mo. Oo nga, malinaw. Malinaw yung layunin tulad ng tubig, malinaw yan, malinis. Pero kapag napatakan yan ng lason, so ang mangyayari ngayon, you will begin to compromise your faith. Oo nga, no? Sabi nila sa kanila, sa lumang tipan, hindi dapat nagbibigay. Bakit sa church namin nagbibigay, di ba? So, nagkakaroon ka ng comparison ngayon. So, nagdadalawang isip ka. Kaya sa pagsasaliksik ko ng salita ng Diyos, nakita ko po ito sa aklat ng mga taga-Galatia, 1:6-10, sabi ng salita ng Diyos, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala naman ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. So, inuulit ko,
Kung ang inyong layunin ay makinig at alam mo ng katotohanan, sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang hayaan na malagyan pa ng lason ang iyong isip. Amen po ba? Dahil although malinaw, although gusto ko lang mapakinggan, pero habang pinapakinggan mo yan, nilalason lamang ang iyong isipan. At sinabi ng banal na aklat, wala naman ibang magandang balita. Subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sino man, maging kami o isang anghel man, na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral na namin sa inyo. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiba kaysa tinanggap ninyo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ang tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So nakita po natin dito. Sabi mo sa katabi mo, wala namang ibang magandang balita. Kundi yung magandang balita na galing kay Kristo. Kaya nalalason po tayo eh. So naalala ko tuloy, kilala po natin si Britney Spears or Whitney Spears. Okay, nalilito ako eh. So si Britney Spears, taong 2007, sa kanilang church, sa Southern Baptist Church sa Kentucky, yung kanilang pastor na si Pastor John Weiss, humiling siya sa kanyang kongregasyon. Hinikayat niya. Sabi niya, maaari ba akong humiling sa inyo? Sabi niya gano'n. Na mahalin natin si Britney Spears, sabi nila. Dahil kasi noong mga panahon na yan, alam po natin, si Britney ay isang sikat na pop star, at alam po natin nangyari sa kanyang buhay, at minsan nakakalungkot isipin, dahil siya po ay lumaki sa Southern Baptist Church sa Louisiana, Kentucky rin. So sa madaling salita, siya rin mananampalataya rin. Kaya lang, ang sabi ng pastor, wala po tayong gagawin, hindi po natin siya huhusgahan. Sumulat lamang kayo, ilagay ninyo, tumahimik muna tayo panandalihan, at isulat nyo sa isang papel. Ilagay ninyo, mahal namin si Britney. Kaya nga, kung paano minahal ng kongregasyon ang kanyang church, at kung paano minahal ng kongregasyon si Britney, di ba, gano'n rin siya kamahal ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kung siya man ay nagkamali, wala po tayong karapatang maghusga. So, sa katotohanan, mayroon pong 58 denominasyon sa Amerika na kung saan ang pangalan ng kanilang church ay nakalagay yung katagang Baptist. Di ba? Palaging andun yung Baptist. So sa ating bansa, marami din, di ba, pangalan ng mga church natin na andun yung katagang Kristo, Christ, or God. Kaya lang, parang magkakaiba, di po ba? Magkakaiba. Kaya natutunan ko dito, hindi po tayo dapat manghusga. Naalala ko tuloy yung pinuntahan ko, yung kaibigan kong yon. Bakit wala ka na? Anong nangyari? Sabi ko. So yung pala, sa kanyang pakikinig sa programa sa TV, so nalungkot ako, andun na siya. So kapag nakausap ko siya, praise the Father, sabi niya sa akin palagi. So patuloy ko pa rin siyang ibinabalik sa katotohanan, isinyay ko nga sa kanya yung gawa, nung aklat sa Juan, chapter 6, 66, verse 9, sabi ng salita ng Diyos, mula nooy marami sa kanyang maalagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Guro, meron siyang sinabi na ako ang tinapay, ako ang buhay, hindi nila maunawaan, di ba? So karamihan sa mga sumasama at mga disipulo niya, tumalikod at iniwan siya. Kaya nga tinanong ni Jesus ang 12. So ang tinanong niya, yung 12 na iwan, yung mga faithful. Kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? Sabi niya ganon. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. So, wala eh. Dahil na-contaminate na yung kanyang isipan, na-contaminate na yung kanyang puso. So, hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Katunayan, kaibigan ko pa rin siya sa Facebook, pina-follow up ko pa rin siya, ipinapakita ko pa rin ang pagmamahal ni Jesus sa kanya kung siya man ay naligaw. So sa ating paglagong spiritual, malamang isa sa mga pagkukulang natin, lalong-lalo na tayong nasa katawan ni Kristo, tayong mga mananampalataya, ay minsan nalilito tayo na ang paghusga at pagpuna ay paraan para po sa ating pagharap. Kaya pag nakaharap mo, di ba, tama ba, husgahan ko na agad? So meron pa akong suki ngayon eh. Kasi tamad na akong, siguro pinakamahirap labhan ngayon yung mga comforter, no? Yung mga kumot malalaki yan. So may na-meet ako. Siya ngayon ang tigalaba. So kahapon, nasa bahay siya, dala-dala niya yung mga pinalaba ko. Asan na asawa mo? Sabi ko. Sabi niya, nasa Middle East, Saudi. Oh, sabi ko, hindi ba yung mga nasa Saudi? Sabi ko, pag umuwi yung mga yan yung mga nasasabik sa Panginoon eh, di ba? Sila yung nagagamit at talagang hinihikayat ang kanilang pamilya na makabahagi. So, ang sabi niya, hindi po kami Kristiyano. Ay, ano kayo? Sabi ko. So, siguro hindi alam ang sinasabi niya, kami po ay iglesia, sabi niya. Hindi ba Kristiyano rin yun? Sabi ko. Dahil sabi niya, iglesia ni Kristo. So ngayon, paano ko kaya sasabihin, di ba? So minsan, parang hirap, di po ba? Kasi minsan very bold tayo, di ba? O kaya pag alis nila, sisiraan na lang natin, huhusgahan na lang natin. So, tumahimik na lang ako kahapon. So, sa aking isipan, sa aking puso, sabi ko na lang, Panginoon, naniniwala ko, mahal mo rin ang pamilyang ito. I believe someday, gagamitin mo rin ako bilang suki niya ngayon. So, bigyan mo ako ng kaparaanan na walang paghuhusga, na walang pinagtatalunan, na sana'y madala ko rin siya sa Panginoon. So, di ba, akala natin, yung katagang paghusga at pagpuna ay paraan sa ating pagharap o pag-confront sa mga tao sa ating pagkakaiba. Tama ba na sila husga natin? Kung ganon, ito ngayon pamagat ng aking paksa ngayon, di ba? Ano, kanino, kailan dapat maghusga? Anong gagawin natin? Ang pamagat ng aking paksa ngayon, husgahan, umintindi, punahin, harapin, pagsalitain, ano ang dapat kong gawin? Alin kaya ang dapat kong gawin? So sa umagang ito, naway maunawaan po natin ang maikling mensahe na ito at nang sa ganon, hindi na po tayo manghusga or criticize yung may iba-ibang denominasyon dahil alam ko na mahal din sila ng ating Diyos. Amen po ba? Someday, mabubuksan din ang kanilang puso. Ang nais ng Panginoon ay tayo ay magmahalan. Ano ba yung word na criticize? Sa wikang English, sabi nga, the word that James used to criticize, yung ginamit ni Santiago doon sa panghusga, di ba, o criticize, it carries the idea of making somebody a criminal. Kaya kapag hinusgahan mo pala, sabi ni Santiago, para mo na siyang hinusgahan na isang kriminal sa pamagitan ng mga masasakit na salita. Para na siyang isang kriminal. Kung may nagkamaling kapatiran, ang papel po natin ay hindi dapat sila idamay tulad ng ginagawa ng isang hukom, kundi dapat tayo ang tumayong yung kanilang, sabi natin, legal counsel, di ba? Kasi ang hukom, hindi tayo maaring hukom. We have a great judge and that is God alone. Amen po ba? Siya lamang ang maaring humusga sa atin. Kaya ang gagawin natin, kung may mga na-meet tayo ganun, tayo po ay tatayo bilang kanilang legal counsel. Pakinggan natin sila. Makinig lamang po tayo. And then, ituro natin yung mga areas or point of concern. And then, pray for them. And then, kung may pagkakataon, share to them the love of God. Can I hear amen? So, napakahalaga.
So, ano nga ba ang problema sa pagpuna o paghusga? So, sa aklat ng Santiago, chapter 4, 11 and 12, sabi ng banal na aklat, mga kapatid, huwag ninyong siraan ang isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kapatid niya ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. At kung ikaw ang humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad nito, kundi isa ka ng hukom. Sabi nga niya. Ngunit ang Diyos lang ang nagbigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayahang magligtas at magparusa, kaya sino ka para husgahan ang kapwa mo? Mabigat yung word na yun, di ba? Sino ka para husgahan ang iyong kapwa? Sino tayo para pagsalitaan natin ang ating kapwa? So maraming pong mga ehemplo sa Biblia na kung saan maunawaan po natin yung katagang paghuhusga. Sa aklat ng Mateo, chapter 7, 1-5, malinaw sabi dito, huwag ninyong husgahan ang iba para hindi na kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ang inyong kapwa, ay ganoon din kayo huhusgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata? Mapagkunwari, sabi ng Panginoon, di ba? Alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata, nang sa ganon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. So dito pinuturo sa atin ng Panginoon, tumigil po tayo sa paghuhusga. Stop judging others upang sila'y siraan or maitaas or maitayo. So bilang isang iglesia, itinuturo sa atin na wag naman po nating wag pansinin yung mga pagkakamali na yan. We should not overlook yung mga wrong behaviors o yung mga practices na ginagawa nila. Subalit ito isang pagtawag na kung nagkakaroon po tayo ng discernment, di po ba? Alam po natin ang hindi tama at kung alin po yung tinatawag nating negatibo. Salamat, di ba? Ang banal na Espiritu ay nasa atin na, di ba? Ang ating puso ay, sabi nga, templo ng banal na tahanan ng Panginoon. So bilang isang mananampalataya, di po ba meron po tayong discerning spirit, di ba? Alam naman natin na kung hindi tama, dahil itinuturo na sa atin, di ba? Mapalad tayo Nababasa po natin ang Biblia. Hindi lamang ito binabasa, di po ba? Ito pinapaunawa sa atin. So, araw-araw sa pagbabasa, sa pakikinig na salita ng Diyos, lalo po tayong tumitibay. At alam rin natin kung ano mga hindi dapat. Kaya nga meron po tayong discerning spirit. So, alam po natin na si Jesus pa rin ang mag-expose ng mga propetang mali. Amen po ba? Hindi ko nahanapin yan. Nasa aklat po ng Mateo 7:15-23 po yan. It is Jesus who will expose yung mga false prophet. At si Pablo, tinuro rin sa atin na to exercise yung tinatawag natin church discipline. Ano ba ang dapat? Di po ba? So, naway, inuulit ko po, huwag po nating hayaan na makontaminate ang ating isipan, ang ating puso, lalong-lalo kapag tayo po'y nakikinig o nanonood sa mga programang alam naman natin Dahil alam na natin, hindi po tama yun, di ba? So, bakit pa natin pinapanood? Siguro dahilan natin, baka may makuha pa ako. Pero inuulit ko, lalo lang pong sisirain ang inyong isipan. Kaya sabi nga ng Biblia, wala namang ibang magandang balita, kundi ang magandang balita na ipinahayag ni Kristo Jesus. So tandaan po natin, magtiwala po tayo sa Panginoon, siya pa rin ang tinatawag nating final judge. Kaya amen.
siya pa rin ang maghuhusga. Sa aklat ng Roma, chapter 2, 1 and 5, ngayon, masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan. Pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan. Sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na yon. Alam nating makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan, pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga yon? Akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matiyaga, at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabait sa iyo dahil binigyan Kanya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mo magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang Kanyang puot at makatarungang paghatol. So ito po'y sulat ni Pablo sa iglesia sa Roma. Marami po sa mga miyembro ng church na yun, hindi sila umayon. Hindi sila umayon kay Pablo nung kanyang isinumpa ang mga nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero laking gulat nila nung sinabi ni Pablo, kayo man ganyan din kayo Nagsasamba rin kayo ng mga Diyos-Diyosan. So akala kasi natin, amen po ba? Dahil siya'y napakabuti. Kaya humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon kung nagawa natin yan dahil alam po natin na ang Diyos ay sabi nga, siya ay a God who is very patient. Amen po ba? So may isa pa, marami ehemplo sa Biblia, babasahin ko na lamang po, sa aklat ng unang Korinto, chapter 4, 1 and 5, kaya dapat ituring ninyo kami ni Apolos bilang mga lingkod ni Kristo na pinagkatiwalaan ng Diyos na mangaral ng katotohanang inilihim niya nung una. At ang katiwalay dapat maging tapat. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip niyo o ang sino man sa akin. Hindi ko nga pinapahalagahan ang sarili kong opinyon. Kung sa bagay, malinis ang aking konsensya, pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan. Ang Panginoon lang ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. Kaya huwag kayong humatol nang wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sikreto at motibo ng bawat isa. At sa panahong yon, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa Kanyang ginawa. So dito po sa binasa natin talata, minsan napakadaling manghusga ng kapwa Kristiyano. At minsan iniisip natin, sila ba'y talagang totoong mga Kristiyano? Bakit gano'n, di ba? Pero, uulitin ko po, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng saloobin o puso ng bawat mananampalataya o bawat nilikha. Amen po ba? So wala po tayong karapatan na sila'y husgahan. Subalit ang Diyos, sabi nga, kapag tayo naging tapat, so meron po tayong gantimpala. Sabi nga niya, papuring mula sa Diyos na ayon sa Kanyang ginawa. So yun po ay patungkol po sa tinatawag nating paghuhusga. Example po yan. So meron rin pong ma-example patungkol naman po sa pagpuna, criticize, di ba? Pinupuna, di ba? Pinipintasan. Sabi nga sa Kawikaan 9, 7, and 10, kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin ka niya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan ka niya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong nangungutya sapagkat magagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahalin ka niya. Kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. Kita, di ba? Pag yung may alam, di ba? Pag tinuturuan mo, isinishare mo yung tama, di ba? Mas marunong pa sa'yo Kaya naalala ko na naman tuloy, hindi ko makalimutan talaga yun Ilan ang Diyos, sabi sa akin
Sabi ko, isa. Hindi, sabi niya, dalawa. Paano naging dalawa? Tama siya. Sabi niya, sa kanang, at the throne of, seated at the right hand of the Father is the Son. Sabi niya, oo nga no, dalawa, sabi ko. So medyo nadaya ako noon dahil bagong Kristiyano pa lang ako noon. Siguro 2 buwan pa lang, di pa ako masyado nagbabasa ng Biblia. So, nung inulit niya ulit sa akin, ilan ang Diyos? Sabi niya. Nung pagtanong sa akin, naamoy ko lasing amoy alak Naku, lasing pala ito. Sabi ko, hindi pwede makipagtalo dito. Kaya sabi ko sa kanya, 2. Sumang-ayon na ako. O sino yung isa? Sabi niya, kumaripas ako ng takbo. Sabi ko, extra Diyos. Ngayon, iniwan ko Sabi ko, mahirap pala makipagtalo sa marunong dahil lalo siyang mas marunong, di ba? Kapag tinuruan mo isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. At kapag tinuruan mo isang taong matuwid, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Di ba? So Lord, sana makachempo ako ng isang tao talaga. Diba? Matuwid. Andun naman di ba? So willing, di ba? Na malaman ang magandang balita, di ba? So with that, so sabi ko, so wala po tayong karapatan na sila ay i-criticize, di ba? Isa pa, ang sabi nga dito, ikaw ba'y mapangutya o isang matalinong tao? So, di ba? Mas gusto natin maging matalino. Amen po ba? Sabi nga sa Santiago 1:5, if any one of you lacks wisdom, di ba? So, ask God at siyang magbibigay sa atin. Kaya wag na po tayo mangutya, sabi mo sa katabi mo, matalino tayo. Yan. Dapat maging matalino tayo. Humingi po tayo ng karunungan sa Panginoon. So, marami po yan Siguro basahin ko na lamang po dahil nailagay ko sa screen, Lucas 17:3 and 4, sabi nga dito, kaya mag-ingat kayo, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo siya, at kung magsisi siya, patawarin mo. Kahit 7 beses pa siyang magkasala sa iyo, sa maghapon, kung 7 beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo, ay patawarin mo. So, doon pala pumasok yung 7 beses, di ba? Ilang beses mo patatawarin, di ba? Kasi sabi ni Jesus, 7 times 7. So, endless, ang pagpapatawad pala, dapat walang hangganan, di ba? Hanggat siya humihingi ng tawad at habang tayo ay talagang ipinapakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, so patuloy po tayong magpapatawad. So ano naman yung confront, yung haharapin mo, di ba? Ano ba dapat harapin ko na ba yan? Kasi minsan ayaw natin lumapit, di ba? Kaya minsan ayaw natin masaktan. So ang ginagawa natin ngayon, pagsabihan na lang ng mabagay na di maganda. Mga taga-Galatia 6:1, sabi dito, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayam ng banal na Espiritu, sabihin sa katabi mo, tayo yon. Yan. Ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Diba? Baka ikaw may isama niya doon sa kanila, di po ba? So, minsan gagamitin po tayo ng Panginoon. At ang huli, Santiago 5:20, sabi dito, dapat niyong malaman na ang nagbabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at nagdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. Siguro sa palagay natin, paulit-ulit ang kanyang kasalanan, di ba? Marami na siyang ginagawa, so tayo pala ang dapat na gagamitin. Confront that person immediately. Sabi mo, kapatid, mali yung ginagawa mo, mali yung napuntahan mo, so ipakita mo ang iyong pagmamahal sa kanya. Dahil sabi nga dito, kung ikaw ay nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pinanggalingan, ay nagligtas ka ng kaluluwa sa tiyak na kamatayan. Di ba? So yung sabi nga, dahil sa isang kaluluwa na nagbalik loob, di ba? Libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. So ang pangalawa, nararapat lamang na sila'y dapat nating tanggapin. Amen po ba? Ano man ang kanilang pinanggalingan, ano man ang kanilang doktrina. So, nilikha po tayo ng Diyos. Sabi nga niya, for God so loved the world. Amen po ba? So, lahat ng mundo, mahal niya yan. Kaya nga pala ko inuulit, buti na lang hindi sinabi ng Panginoon, for God so loved Ricky Resuello, that He gave His Son. Kasi nung tinignan ko sa Facebook, marami pala akong kapangalan.
Baka hindi ako yun, sabi ko nga. Kaya nga, ang linaw, for God so loved the world, kaya wala po tayong karapatan. Sabi nga, nararapat na sila'y dapat din nating tanggapin. Kaya nga sabi na aklat, Roma 14:1-4, tanggapin ninyo ang kapatid na mahina. Sabihin natin, mahina. Ayan, tanggapin ninyo ang kapatid na mahina, ang pananampalataya, at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. Halimbawa, may kapatid na naniniwala na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Diba? May maganon, di ba? Mayroon namang mahina ang pananampalataya at para sa kanya, gulay lamang ang dapat kainin. Diba? Hirap, ano? Sabi naman ng isa, hindi dapat hamakin ng taong kumakain ng kahit ano ang tao na ang kinakain ay gulay lamang. At huwag hatulan ng tao na ang kinakain ay gulay lamang ang taong kumakain ng kahit ano, sapagkat pareho silang tinanggap ng Diyos. Kaya amen. At sa Diyos lang din sila mananagot. Kaya, sino ka? Yun na naman, di ba? Para humatol sa utusan ng iba. Ang amo lang niya ang makapagsasabi kung mabuti o masama ang ginagawa niya. At talagang magagawa niya ang tama dahil ang Panginoon ang tutulong sa kanya. Ang hirap pala nito, di ba? Kaya minsan, sa totoo lang, sino kayo mga mahihina na yan na binanggit ng salita ng Diyos? Sino kayo mga mahina? Sige nga po, maglaro tayo. Pag-usapan nga natin, mga kapatiran natin, natin sa labas, oo nga, Kristiyano rin sila, dahil ang ating bansa ay Kristiyano. Amen po ba? Kaya oo nga, ba't Kristiyano? Pero bakit parang iba-iba ang ating pinananaligan? Iba-iba yung ating maginagawa. So, sino kaya yung mga tinatawag nating mga mahina? So, wag lamang po sa Pilipinas, kunin natin worldview sa buong mundo. Di ba? Unang-una, andyan pa rin yung matinatawag nating mga hintil. Meron pa rin may hintil di po ba? Lalo-lalo sa mga bandang dito sa Asia. Ang mga hintil, ito po yung umiiwas kumain ng karne. Dahil ito ay nakagawian na nila, o bilang isang pagano, para sa kanila, bawal kumain ng karne. Ang hirap nun, meron akong kasama sa bangko nun Ayaw kumain ng baka Kaya minsan, sinasama ko sa mga gawain, nahiya tuloy ako Minsan, nasa hotel kami, kapag inihanda na yung pagkain, inaamoy Tinatanong, ano ba ito? Baka ba? Sabi ko ganun. Sabi ko, wag ka na lang magsalita. Sabi ko, kung wag ka na lang kumain kung ayaw mo. Kasi, pero may maganon, di po ba? So, hindi ko siya pwedeng husgahan Hindi siya kasi kumakain daw ng baka. So, meron naman mahudyo. Meron pa rin, mahudyo. Sa palagay nila, dapat nilang sundan. Yung tinatawag natin, Mosaic Law, di ba? Yung batas ni Moses, upang sila ay ma-justify or for them to be justified. Kasi sinusundan pa rin nila yung batas ni Moses. Di ba? Sa batas din ni Moses, di ba? May iba sabi, sa batas ni Moses, hindi na kailangan magbigay. So, may iba, hindi nagbibigay. Hindi sila nagtatites. Dahil kay Moises, wala daw yon. Sa panahon ni Moises, hindi covered. So, iba't ibang pananaw. So, may mga Kristiyano naman, sabi natin, mga mahina, mga Kristiyanong nagpapahayag ng kanilang pagbabanal o yung tinatawag natin devotion sa pamagitan ng tinatawag nating subdulang self-denial or pagtanggi sa sarili. Di ba? Kristiyano rin sila, pero pagdating ng ayaw nilang manood ng TV, dinideny nila sarili nila, di ba? Ayaw nilang, pag sila may tindahan, sarado. Lalong-lalo pag araw ng Sabado. Bawal. Kaya minsan, di ba? Bakit gano'n? Pag Sabat, di ba? Maraming question, di ba? Kaya minsan, nagtatalo-talo di po ba? So, meron kasi. Kaya sabi ng Panginoon, siya ang bahala. Wala po tayong karapatan, di ba? So, may mga Kristiyanong tumatangging kumain ng karne dahil sa kanilang pagkaalam na ito ay nabubulok, lalong-lalo na kung ito ay inialay sa mga altar.
may mga Kristiyanong nagpipigil namang kumain ng anumang uri ng pagkain at sinisiyasat kung anong araw o panahon dapat kainin dahil sila tapat pa rin sa batas ni Moises. Kaya minsan ang hirap, di ba? Hindi natin sila dapat mahusgahan. So anyway, maglaro tayo sa umagang ito, di ba? Ano nga ba ang tawag nito? Sabi ko, hirap pala. Kaya minsan, naanyayahan ako ng isang kapatiran, sabi niya, Pastor, sinama kami ni Mrs. Maaari ba kayo maanyayahan kumain sa labas? Sabi, siyempre, di ba? Invitation So, tinanggap namin. Kaya lang, dinala kami sa isang lugar na kung saan makita mo lang mga menu, di ba? Ang mamahal, di ba? Isang plato lang halos 2,000 na. Ang mahal naman. Kaya nung sabi niya, ano ang inyong iinumin? So, nakita ko yung malistahan ng inumin. Mas mahal no? Dito yata bumabawi. Kaya sabi ko na lang sa kanya, Kuya, kung na lang, Daniel 1:12. Ano yung Daniel 1:12? Sabi niya. Pakibasa na lang, Kuya. So, binasa nga niya. Sabi ni Daniel, subukan nyo kaming pakainin lang ng gulay at painumin ng tubig sa loob ng 10 araw. So, sabi ko, wag na yung juice. Ang ganda pakinggan Iba-iba ang kulay Pero isang juice lang 200, 250. So, sabi ko sa kanya, tubig na lamang. Pagkasabi sa katabi mo, tubig na lang. Amen. Ang mahal pala, di po ba? Tubig na lang. Amen? So, kumusta kaya? Kumusta kayo? Sa birthday ko, anong gusto niyong ihanda ko? Tubig na lang? Praise God. So, pag-aralan po natin at hindi po tayo nalilito, di ba? May tinatawag na omnivore. Di ba? Pag sinabing omnivore, lahat po ay kinakain niya. Amen po ba? Hindi to maarte. Kahit ipis, kakainin, di ba? Sa Thailand, di ba? Maalakdan. Hindi to maarte. Pwedeng misyonaryo to. Lahat kakainin. Meron namang tinatawag na carnivore. Ano po yon? Sa word lang na karne, ang kinakain lamang niyan ay karne, di ba? So meron namang yung tinatawag na vegetarian. Wala pong kinakain yan. Tama, sister. Luningning, sabi nga, gulay lang ang kanyang kinakain. Meron naman tinatawag na vegan o vegan. Ang kinakain niya, wag lang hayop o yung wag lang animal or animal byproduct. Di ba meron yung parang akala mo karne pero sa gulay galing. Di ba? Misa kinakain na, yun ang gusto nila, di ba? Umiiwas, di ba? Sa cholesterol, umiiwas sa high blood. So, para siyang karne pag titingnan mo, pero actually, gulay po yun. So, ang tawag po doon ay vegan. Hindi po vegan. Meron naman yung tinatag natin, fruitarian. Nako, ito yung sa mga babae. Diba? Kaya pag ang kinakain ay puro prutas lang. Walang iba, puro prutas ang nasa harapan ng kanyang mesa. Meron naman tinatawag na pescetarian. Sabi nga, vegetable and seafood lang ang gusto niya. Naku, yung pang gustong-gusto ko Pag isinasama ko sa mga buffet, nakapila ko agad tinanong ako nung nagsaserve, Sir, anong gusto niyo? Sabi ko, mahirap po akong pakainin Sabi ko ang gusto ko po kasi ay seafood. Sabi ko, every time that I seafood, I eat. Lahat, wala. Hindi po ako maarte. Sabi ko, pwede kong kainin din lahat. Hindi ako maselan. So, pescetarian, vegetables and seafood lamang. Meron naman flexitarian, not vegetarian, but less meat. Konting karne lamang. Pwede na sa kanya. Meron namang tong rawist. Naku, takot ako dito. Kumakain ng hilaw. Baka cannibal to, di ba? Baka may nasisharean kang cannibal, baka ikaw ang kainin, di ba? Hindi natin masabi, di ba? So, meron naman tinatawag na vegan food that has been discarded. So, napuro natin sa TV yan, di ba? Yung matinatapon sa Jollibee, kinukuha ng isang pamilya, di ba tawag sa kanila, pagpag ba yun? Yung pagpag, di ba? So, at least aware tayo kung ano mga yan. At nang sa ganon, hindi po tayo agad nanghuhusga. Di ba? Kasi minsan, baka talagang ganun lang siya. Diba? Bawal ang dinuguan sa kanya, di ba? Bawal ang baboy. So, wala po tayong karapatan na sila husgahan. Amen po ba? So, ang pangatlo na maaari nating matutunan, yung salamat, andito uling salita ng Diyos. Amen po ba? Yung magandang aral o katuruan ng ating ng Diyos para po sa layunin natin sa ating iglesia. Iisa po ang naisin ng Diyos sa atin na tayo ay magmahalan. Amen po ba?
So, meron siya itinuro sa atin. At ito po ay matatagpuan muli natin sa aklat ng Roma, chapter 14, 5 to 12, and verse 19. Babasahin ko na lamang po. Sabi ng Word of God, may mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang araw. Di ba may mga ganon? Di ba? Pinagdiriwang nila yung Sabado, sabi nila, ito yung Sabat, dapat ganon-ganon, di ba? Mas mahalaga sa amin to kaysa ibang araw. May tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na yan. Ang taong may pinapahalagahang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. Diba? Anong araw man yan, diba? Pero kung ito ginagawa niya para sa Panginoon. Di po ba? Napakaganda rin, di po ba? Para sa Panginoon. At ang tao namang kumakain ng kahit anong pagkain, ay gumagawa rin nito para sa Panginoon pa rin. Dahil pinapasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Ang hindi naman kumakain ng ilang klase ng pagkain, ay gumagawa nito para sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para kanino po? Para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya ng mga buhay at ang mga patay. Kaya huwag ninyong hahatulan o hahamakin ang iyong kapatid kay Kristo sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos at siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon na buhay, ay sumusumpa na darating ang araw, na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Kaya't lahat tayo'y mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Kaya, pagsikapan natin gawin lagi ang mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Ganda, di po ba? Sikapin ninyo, sabi niya, na magbigay, na gawin natin ang mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan. Ayaw ng Diyos na nag-aaway-aaway tayo, di ba? Kaya minsan, ayaw kumaroon ng TV, di ba? Nag-aaway, yung magkabilang channel, di ba? Parang hindi yata healthy yun, di ba? Asan ang Diyos nila, di ba? So, sila ang naitataas ngayon, di ba? So, dito po sa binasa nating talata, iisa lamang po ang binabanggit. Sabi nga, sino po ang ating pinaglilingkuran? Ano man ang ating pananalig, ano man ang ating paniniwala, saan man tayo naroon, hindi po ba, iisa lang naman ang ating Diyos na kinikilala. Can I hear amen? So dito po sa binasa natin, grabe, di ba? Grabe ang pagpuna ng mga nakabasa ng liham ni Pablo, lalong-lalo sa Roma. Andiyan yung mga taong, yun nga, may mga tanong, bakit gano'n? Kailangan magpatuli. Di ba? Bakit kailangan mag-circumcise sa mga iba? Bakit ang mga pagkain nila, di ba? Dapat ang pagkain ay malinis, di ba? May kumakain ng unclean food, hindi siya pwede, di ba? Yung pag-obserba ng Sabat, pinagtatalunin rin yan, di ba? Jesus, bakit gano'n? Sabat ngayon, bakit ka nagpapagaling na may sakit? Yung sabi ni Jesus, anong gagawin ko ngayon? Hihintay mo bang mamatay itong taong ito at gagawin mo pa kung hindi Sabat? So maraming pinagtatalunan. Pero salamat sa Banal na Espiritu at sa bagong tipan, binuksan po ng Diyos ang ating mga puso. Kaya na-hear, amen. Maalam na po tayo. Salamat pa rin sa biyaya ng Panginoon. So again, I'd like to repeat this. It's not our choice anymore where we get our confidence, but we get our confidence only from God and His Word. Ang kanyang salita, yun lamang po ang pinakamalaga. We get our confidence
from the Word of God and by trusting Him. Not from people. So, let us not rely sa mga tinatawag natin mga tradisyon o kaya yung mga role models. Man, ganda, laki ng kanilang church, di ba? Kaya yung ganda mga kanila, kasuutan. No? Hindi po tayo doon titingin or even fellow Christians to confirm yung ating personal belief. Meron po tayong, ang salita ng Diyos ay nasa atin, sabi nga ni Sister Sally, parang isang tabak, di ba? Double blade, di ba? Nang hinihiwa kayo, hinihiwa rin ako dito. Habang ako ay nagsasalita at nagpapahayag. Tandaan po natin, we should not be people-pleasing and not self-righteousness. Kasi ito po yung mga nagiging dangerous, lalo-lalo sa mga Christian. Kung ang nakikita lang natin, ang pinapanood natin ay tao ang itinataas at hindi ang ating Diyos. So sa ating pakikinig, panunood sa mga bagay na yan, it will only create a prison of condemnation in your heart. Kaya po napakahalaga. Ulitin ko, wag po tayong pumayag na mabahiran ng lason yung salita ng Diyos na nasa atin na. Remember, ang wala po tayong alahanin, kundi yung buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. At yan po ay sapat na upang ang bawat mananampalataya ay makaranas ng kalayaan. Amen po ba? Maaari po ba tayong tumayo? So, sabi nga sa Word of God, we must work out our salvation.